Kung kaya ko lang sanang makalipad, ay ginawa ko na. Sa bawat oras na lumilipas, ay parang pinupunit ang dibdib ko. Kulay abo ang lahat ng nakikita ko dahil parehong puso at isipan na nagsasabing kailangan ng tulong ng mga anak ko. Sa paghagupit ng bagyong Yolanda sa probinsya ng Tacloban, marami ang gumapang mula sa putik na umagos mula sa bundok at lawa. Makalipas lamang ng ilang araw, ay tumambad ang kalunos-lunos na katotohanan. Mahigit 10,000 ang namatay. Marami ang nalusaw ang mga pangarap. Sana sa paglisan ng makulimlim na ulap, sana naman sa pagsikat ng haring araw, sana naman sa paghupa ng unos, malaman kong ligtas ang mga anak ko. Kakapit pa rin ako sa pananampalataya na si Mildred at Crystalline ay kasama sa mga nakaligtas. Ate, may balita ka na ba kay Mama? Tumawag na ba siya? Wala pa. Wala pa, Crystalline. Gustuin ko mang makausap si Mama. At ipaalam ang kalagayan natin, pero wala akong paraan na maisip eh. Nabasa pa itong cellphone ko. Di ako sigurado kung gagana pa. Ate, hapon pa tayo di kumakain. Sana, ate, mag-usap na natin sa Mama. Hindi tayo tatapuan ng langit, bunso. Hindi ka babayaan ni ate. Naniniwala ako. Gumagawa ng paraan si Mama para mahanap at makausap tayo. Gagamutin ko yung mga sugat. Maghihintay ako. Maghihintay sa pagpupa ng unos. Hindi ang nakalatag sa aking pananaw. Paghari nakahiga sa langit na bughaw. Halika rito sa aking silungan. Di ka mapapahamak. The number you have dialed is temporarily unavailable. Please try again later. The number you have dialed is temporarily unavailable. Please try again later. The number you have dialed is temporarily unavailable. Umasa pagkatapos ng dilim, may bagong umaga. The number you have dialed is temporarily unavailable. Please try again later. Gagamutin ko yung
at naghihintay ako. What's wrong? Having a bad day? I'm sorry, sir. I just can't help but cry. Your name is Cecilia, right? Yes, sir. Cecilia, in behalf of the UAE government, I would like to thank you for being a part of the mission. I hope you don't mind if I ask what has been bothering you. Sir, I just want to let you know that I volunteered here as my way to reach out the people of Tacloban has been deeply affected by Typhoon Yolanda. I grew up in Tacloban, sir. In fact, my 2 daughters stays there. However, I just don't know how to contact them. The communication line were shut, and none is still being done to restore it. I have no idea where they are until now. It's been days that I never heard from my daughters. I failed them as a mother. I was not there to shelter them, to protect them, and to bring them to safety. It is so heartbreaking to see what have happened to my hometown. I am eaten at by my guilt. Why did I left my 2 daughters by themselves in the Philippines? Cecilia, we all never want this tragedy. Are your daughter under the care of your relatives? No, sir. I have very complicated family background. I am a single parent of 2 daughters. Mildred is 25 years old and Crystalline just turned 11. My husband died of cancer. And the only choice left to revive our finances is for me to work abroad. It's been 3 years now since I work here in the UAE as an HR assistant. I have to make this sacrifices, sir, for the welfare of my daughter. My eldest daughter, Mildred, is capable of looking after her younger sister. But this disaster is something that we never expect. I'm so helpless, sir. Because even my relatives in other province cannot contact my daughters. Every time I go to my bed, I open my window and said to them, "Hold on tight, my daughters. Mama will find ways to keep you to safety." Cecilia, know this. Filipinos
are dear to us. That's why the government sending support worth 10 million US dollars to Philippines. Our country have been friends for a long time. Thank you, sir. Thank you for extending your love and support to Philippines. We will never forget your kindness and generosity to us. Thank you. Thank you. Thank you for Allah. Thank you. Di kita iwanan sa alab ng kandila ko'y umasa pagkatapos ng dilim may bagong umaga. Akayin kita, gagamutin ko yung mga sugat. Naghihintay ako, naghihintay sa pag-upa ng unos. So, gising na. Madala akong lugaw. Namigay ang mga sundalo sa labas. Gabi na pala, ate. Saan mo po nakuha ito? Hindi na kita ginising kanina. Mukhang napagod ka sa paglalakad natin. Kaya ako na lang pumila sa labas. Para kahit papano, may makain tayo. Ate, tumawag na ba si Mama? Hindi pa, bunso. Habang tulog ka, binilal ko sa araw ang cellphone ko. Bukas, punta tayo sa charging station. Malay mo, gumana ng cellphone ko. Piyado ako. Nag-aalala na si Mama at sabi ko tayo makausap nun. Ate, narinig ko sa ibang tao na pwede tayong magpalista sa army para dalhin tayo sa Maynila. Maynila? Ano tayo sa Maynila? Di tayo aalis ng Tacloban. Hindi natin iiwan ang bahay natin. Na taon lang. Bakit na kailangan natin pansamantalang lisanin ang bahay? Dahil maraming bahagi ay nasira. Kaya kailangan natin nasa isang ligtas na lugar. Hindi tayo aalis ng Tacloban, bunso. Dito lang tayo. Naniniwala ako. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Cecilia, sister, how are you now? Good morning, sir. I'm fine. How about you? It's our last day here at the center. I feel so proud working with people like you who share the vision of UAE. Yeah, go ahead, answer the phone. Hello? Mama? Sino to? Sumilip po ito. Mildred, anak! Mama!
Anak, nasan si Crystalline? Mama? Mama! Matagal ka namin gustong matawagan. Salamat sa Diyos! At ligtas kayo! Di ako makatulog at makakain ng ayos. Nagkakaisip sa inyo. Hayaan niyo. Gagawa ng paraan si Mama, ha? Para makauwi ako agad dyan. Mahal na mahal ko kayong mga anak. Mildred, huwag mong pababayaan ang kapatid mo, ha? Kulay abo ang tangi ko nakikita, lupang humalo sa tubig, rumagasa, basang kahoy sa puso'y nararamdaman. Hapong-hapo ang isipan, hirap ng katawan. Sa alap ng kandila ko'y umaasa, pagkatapos ng dilim may bagong umaga. Akayin kita, gagamutin ko yung mga sugat, maghihintay